pamantayan sa pagmumoneda ng salapi. Ano nga ba ang pamantayan sa pagmumoneda ng salapi? May dalawang paraan para magdesisyon kung magkano ang pera ang dapat gawin. So the first one is the commodity standard, and then the second one is the non-commodity standard. And then commodity standard, ito ang pamantayan kung saan gagamitin ang mga metal sa paglikha ng salapi. The first example of commodity standard is pamantayang ginto. Noong unang panahon ng Amerikano, gumagamit ang Pilipinas ng gold exchange standard, may katumbas na ginto, ang piso. Tapos, dolyar exchange standard, may katumbas na dolyar ang piso. The second example is pamantayang pilak. Sa silver bullion standard, pilak ang batayan ng pera. Kung isang metal lang is that is called monometallic. Tapos pag dalawang ginto at bilak, bimetallic standard ang tawag. And then the second is non-commodity standard. Ang paggamit ng mga metal sa paggawa ng salapi ay magastos. Nararanasan minsan ng pamahalaan ang negative seigniorage. Ang seigniorage ay gastos sa paggawa ng salapi. Dahil sa mataas ng halaga ng metal, naisipan ng pamahalaan na gumamit ng ibang uri ng pamantayan. And then, ang pamantayang papel ang first. And then, ang paggamit ng salaping papel sa paglikha ng salapi ay hindi na kailangan tumbasan ng anumang metal upang makapasok sa patakaran. Ang pamantayang ito. And then, ang managed currency standard ay paglikha ng salapi na garantiya ng pamahalaan na kailangan. And then, ang garantiya ng pamahalaan na ang salaping papel ay kanilang pananagutan sa lahat ng transaksyon. Ang ating bansa ay gumagamit ng managed currency standard mula 1949 hanggang sa ngayon. Gayon din ang ibang bansa sa daigdig. Ang currency na ginagamit ng mga bansa ay ang mga sumusunod: ruble ng Russia, rial ng Saudi Arabia, yuan ng China, ringgit ng Malaysia, rupiah ng Indonesia, peso ng Mexico, pound ng England, won ng Korea, at marami pang iba. Ito ay sinimulang gamitin at ipatupad ng maraming bansa sa daigdig dahil mas madaling kontrolin ang dami ng sirkulasyon sa salapi. And then, ano ng salapi? Ang evolusyon ng salapi ang naglalarawan sa atin ng mga anyo nito na ginagamit sa ating bansa. And then, commodity money. Ang commodity money ay inilalarawan ng mahalagang metal tulad ng ginto, pilak at tanso. Ang mga produkto tulad ng bigas, alahas at mais na ginamit sa pagbili ng mga produkto. Fiat money, legal tender, ang tawag sa pera ginagarantihan ng gobyerno. Ang mga perang papel at barya ay may intrinsic value, halaga ng metal at face value, halaga na nakasulat. Credit money, ang credit money ay mga instrumento babayad tulad ng cheque, promissory note, pangako sa pagbayad at credit card. Ang plastic money is ang automated teller machine or ATM cards at credit cards ay kabilang sa ganitong anyo ng salapi. Ang paggamit din ng mga ito ay may limitasyon. And then, these are the tungkulin ng mga salapi. So the first one is the instrumento ng palitan. Simula ng gumamit ng pera, lahat ng bagay ay nabibili sa pamamagitan nito. Mahirap makipagtransaksyon kung walang pera. Second, pamantayan ng halaga. Dahil sa pera, nagkakaroon ng presyo ang mga produkto at serbisyo. Nalalaman natin ang tunay na halaga ng mga ito para sa palitan. Number 3, pamantayan ng naantalang pagbayad. Credit card, PO at post-dated check ay ilan sa mga ginagamit para makabili ng produkto o serbisyo ng may pangakong bayaran sa hinaharap. 4. Reserba ng halaga. Ang pera ay maaaring itago ng matagal nang hindi nagbabago ang halaga nito. Reserba ng halaga. Ang pera ay maaaring itago ng matagal na hindi nagbabago ang halaga nito.
ang mga katangian ng salapi. So, may kani-kaniyang katangian ang lahat ng bagay sa daigdig. Maging ang ating salaping ginagamit ay nagtataglay ng mga katangian na maihahambing sa ibang salapi at pagkakakilala nito. First is magkakapareho. Pare-pareho ang hugis, kulay, disenyo at timbang ng bawat halaga ng salapi para maiwasan ang pagkalito. And then, madaling makilala. Ang BSP lamang ang may control sa mga materyales na ginagamit. Dahil sa hindi pangkaraniwan ang materyales, madaling malalaman kung tunay o peke ang salapi. Matibay. Ang salaping papel ay tumatagal ng 5 taon o higit pa dahil sa di pangkaraniwang papel na ginagamit. And then nahahati. May iba't ibang denominasyon na nagbibigay daan sa iba't ibang transaksyon. And then, tinatanggap ng lahat. So, bilang instrumento ng palitan, tinatanggap ang salapi sa anumang transaksyong pang-ekonomiya. Matatag, ang paggawa ng salapi inaayon sa pangangailangan ng ekonomiya para maiwasan ang inflasyon. And then, madaling dalhin. Dahil sa iba't ibang halaga at denominasyon, madaling dalhin ang salapi. The last one is magbabago ang supply. Ang supply ng salapi ay maaaring itaas, ibaba ayon sa pangangailangan ng ekonomiya. Maayong adlaw sa tanan, ang akong i-report karon kay mahitungod sa kahalagahan sa kredito ug ang mga basihan sa paghatag og kredito. Ang kredito importante tungod kay magamit kini kung kulang ang kwarta. Pinaagi sa kredito makapalita sa ato mga paninanghanlanon bisan wala patay sapat nga kwarta basta adunay saad nga mabayaran kini sa umaabot. Pananglitan, kung naa kay paliton sa tindahan pero kulang imong kwarta, pwede ka mohangyo nga bayaran lang sunod. Nakatabang usab ang kredito sa mga tao o negosyo aron matubag ang ilang panginahanglan ug mapaayo ang ilang panginabuhi. Sa paghatag og kredito, adunay mga basihan nga gitawag og 3K. Una, karakter o pag-uugali. Nagpasabot kini sa karesponsable o kasaligan sa nanghulam. Labi na sa pagbayad sa utang. Pananglitan, kung permi ka mo bayad sa oras, masaligan ka pa utangon. Ikaduha, kapital. Mao kini ang kwarta o kabtangan nga magamit sa pagbayad. Pananglitan, kung naa kay ipon o negosyo, mas klaro nga naa kay ikabayad. Ikatulo, kapasidad. Mao ang abilidad sa nanghulam sa pagbayad base sa iyang kita o trabaho. Kung naa kay trabaho o regular nga kita, mas dako ang posibilidad nga makabayad ka. Sa katapusan, ang kredito makatabang kaayo kung gamiton sa husto o responsable. Next is mga instrumento sa kredito. Una, tseke. Ang tseke usa ka porma sa salapi nga gigamit sa laing-laing transaksyon. Imbes cash, tseke ang gigamit nga pambayad. Panangitan, kung mopalit ka og dako nga butang sama sa motor o bayaran ang tuition, pwede ka mobayad gamit ang tseke imbes kwarta. Ikaduha, promissory note. Ang promissory note, usa ka sinulat nga kasabutan nga nagpasabot nga mobayad ang nangutang sa takdang petsa. Kung walay tseke nga mahatag, Kung panangitan, kung nanghulam ka og kwarta, ug nagsaad ka nga mobayad sunod bulan, pwede kini isulat sa promissory note. Ikaapat, credit book o aklat sa utang. Kini mao ang listahan sa mga tao nga adunay utang. Kasagaran, makita sa sari-sari store. Pananglitan, kung palit ka o bugas o sudan nga utangon lang usa, isulat ang imong ngalan o kantidad sa credit book. Ikalima, kreditong merkantil o commercial. Kini nga klase sa kredito gigamit sa mga negosyante nga mopalit og produkto para ibaligya. Ang tendero mukuha og paninda sa supplier. Ang bayaran lang mo man maibalik o mahalin ang produkto. Kreditong industrial. Ang kreditong industrial gigamit sa mga negosyante nga nagpadagan og pabrika o industriya. Kini nga klase sa kredito makatabang aron mapadayon ang produksyon o operasyon sa negosyo. Pananglitan, ang usa ka pabrika mokuha og kredito aron makapalit og makina, materyales o bayaran ang sweldo sa mga trabahante.
Next is bills of exchange o draft. Ang bills of exchange o draft usa ka kasulatan nga nagmando sa nangutang nga mobayad sa takdang kantidad sa gitakdang petsa. Pananglitan, ang supplier maghatag og bill o exchange sa kliyente nga nagpasabot nga kinahanglan bayaran ang utang sa usa ka piho nga adlaw. Next is commercial letter of credit. Ang commercial letter of credit usa ka dokumento nga gigamit sa exporter ug importer aron masiguro ug mapadali ang bayaran sa transaksyon. Ang bangko nga motabang ug mosiguro nga babayaran ang exporter basta matuman ang mga kondisyon. Pananglitan, kung ang importer mo palit og produkto gikan sa laing nasod, ang bangko mohatag og commercial letter of credit aron masiguro nga mabayaran ang exporter sa hustong oras ug kantidad. Sa katapusan, atong nakatunan nga ang kredito dako kayong tabang sa mga tao ug negosyante. Kung gamiton sa husto, importante nga masabtan nato ang lain-laing klase sa kredito o mga instrumento niini. Aron malikayan ang problema sa utang, kung responsablita sa panghulam sa o pagbayad, ang kredito mahimong tabang o dili pabugat. Daghang salamat.